Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Nakita ko po sa mga salitang binitiwan nyo kanina na ang 10 utos pala ay inaalis na ng dating daan. Hindi, mali naman sa... Wala naman ako inalis. Sige. Inalis ni Kristo. Siya nag-alis eh. Hindi naman ako, ba't mo pagbibintangan? Hindi, wala naman ako sinabing inalis ko. Ang nag-alis si Kristo, inalis niya ang una upang maitatag ang pangalawa. Si Kristo nag-alis eh. Paano niya inalis? O, papakita ko sa'yo ha. Narinig niyo sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. Di ba yan yung nasa 10 utos? Di ba yan yung isa sa utos? Huwag kang papatay. Sino man pumatay, mapapasapanganib sa katulan. Datapwat! Iba ito. Kaya nga datapwat eh. Kung Tagalog ka, alam mo kahulugan nun, datapwat, ngunit, subalit. Di ba? Pag ngunit, subalit, datapwat, ay ibig sabihin iba. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa kahatulan. Ang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang magsabi sa kanyang kapatid, Ulul ka, mapapasapanganib sa impyerno ng... Di iba ang kautusan ngayon, hindi yung huwag kang papatay, magsabi ka pa lang ng masama, magalit ka pa lang, bawal na. Mas mabigat ngayon. Oh, narinig nyo sinabi sa mga tao ng una, huwag kang mangangalon niya. Pag halimbawa, nandun sa kwarto niya yung babae, nandito ka naman sa kabilang kwarto, sa kabilang lansangan, at may daladala kang... Nangangalon niya ka ba? Hindi pa. Maliban, puntahan mo, tiyapusin mo at iyusipingan. Yun ang sabi sa batas ng 10. Datapwat! Sinasabi ko sa inyo, ang tumigid sa babae, taglay sa puso ang masamang hangad, nagkakasalan na ng pangangalon niya sa kanyang puso. Magkaiba o hindi? Magkaiba yan. Magkaiba yan. Yan ang batas ni Kristo. Yung wag mangangalon niya, hindi na yun ang batas ngayon. Ang batas ngayon, tumingin ka palang, bawal na. Paano ka pang mangangalon niya? Ang inaalis ni Kristo, yung ugat. Yung ugat ng pangangalon niya, yung ugat ng papatay, yung ugat ng kasamaan. Yun ang inaalis ni Kristo. Kaya magkaiba, hindi na kami, alam mo sa amin, dito sa dating daan, sabi mo, sa amin hindi yung pamatay yung bawal eh. Hindi ka nga makakapatay eh, magagalit ka palang, bawal eh. Sino pa? Wala naman tuwan-tuwa ako sa'yo. Inundayan kita ng katakot-takot na saksak eh. Wala namang ganun eh. Kaya ka lang naman nananaksak eh. Galit na galit ka doon sa tao eh. Biro mo 111 saksak ang ginawa. Sobra galit nun. Oh, kaya ang inalis yung galit. Bawal yung mapuot. 3:15, unang Juan. Basa. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Ito mo, sa atin, sa Kristiyano, mapuot pa lang masama na. Lalo namang hindi ka napapatay, dahil mapuot pa lang masama na eh. Hindi naman mahirap intindihin yan, kapatid. Magandang araw po sa inyo lahat, to all subscribers. Bago po tayo magbigay ng reaction, nais ko pong basahin yung sulat ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang Timoteo 3:16. Basahin natin. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Alam nyo po, dito sa ating gagawin, mag-o-obserba po tayo, magre-react po tayo sa pamagitan ng ganitong kasulatan. Ang ating pong pupunahin, yung sinasabi po dito, sa pagtatama sa maling katuruan. So, itatama natin kasi, bakit? Yung maling turo, huwag mong tatanggapin. Yung tamang turo sa pamagitan ni Kristo, yun ang tatanggapin. Sa paanong paraan natin may tatama, titingnan natin yung aral at turo ni Kristo at doon sa mga maling nagtuturo. Kasi yun ang kalaban ni Kristo. Ngayon, dahil napakinggan po ninyo yung ating previous na napakinggan na nagtuturo na sinasabi ng isang mangaral na tinanggal na daw yung 10 utos o inalis. Sinabi niya inalis kasi pag tinanggal, inalis na, di ba? Sino ba magsasabi? Hindi talaga dapat natin ito tanggapin kung inalis nga. Si Kristo hindi man aalisin yun eh. Ating lang aalamin at uunawain
sa ganitong mga nangangaral at tuturo. So ganito, para matuto tayo mag-obserba sa mga ngaral at nagtuturo nang hindi kayo magkamali. Kasi yun ang ikapapahamak ng inyong kaluluwa kapag sinunod ninyo ang maling katuruan. Ang susundin natin, yung katuruan ni Kristo ay katotohanan at magdadala at maghahatid doon sa buhay na walang hanggan. Okay? Kasi po yung maling aral, maling katuruan, saan ihahatid? Doon sa kapahamakan naman. Okay? So mag-obserba po tayo, muli natin pakinggan ito, no? Takot po sa mga salitang binitiwan nyo kanina na ang 10 utos pala ay inaalis na ng dating daan. So napansin niyo po ninyo yung tanong na ito. Siyempre nakikinig ka. Itatanong mo uli. Katulad ito nagtatanong. Inaalis na ng dating daan. Ngayon, anong sagot ng mga ngaral na ito? Ano ang katwiran niya? Dapat nasa katwiran ni Kristo. Ano ho? O, ditingnan natin ang katwiran ng isang mga ngaral na ito. Bali naman sa... Wala naman ako inalis. Sige. Inalis ni Kristo. Siya nag-alis eh. Hindi naman ako, ba't mo pagbibintangan? O, napansin nyo? Ang pinagbintangan si Kristo. Hindi daw siya dapat pagbintangan si Kristo. Dahil ang nag-alis daw ng 10 utos ay si Kristo. Di ba't kasinungalingan yun? Wala naman tayong mababasa na talagang inalis ni Kristo. Tingnan natin pa ang kanyang sinabi. Kasi po, doon tayo nag-o-obserba na kung saan, kayo ba payag sa kanyang sinabi na inalis ni Kristo? Kung ako ang tatanungin niyo, hindi inalis ni Kristo. Unawain lang po natin. Pero sa isang mga ngaral na ito, inalis daw. Pakinggan pa natin. Wala naman ako sinabing inalis ko. Ang nag-alis si Kristo, inalis niya ang una upang maitatag ang pangalawa. Si Kristo. Ayun. Napasin nyo, yung kanyang binitawang salita, inalis niya yung una, maitatag ang pangalawa. Dito siya bumase sa Hebreo 10:9. Ito bang talatang ito ay 10 utos ang inalis? Inalis daw yung una upang maitatag ang ikalawa. Ano yung inalis na yon? 10 utos ba? So tayo ang babasa diyan sa Hebreo 10:9. Ano bang sinasabi diyan para malaman natin? Basahin natin. Itong talatang ito, diyan siya naligaw. Tayo hindi maliligaw at dahil tayo magbabasa. Basahin natin ang Hebreo 10:9. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. O di ba? Nariyan na nga naman ang salitang inalis niya ang una. Yan ba yung una ay 10 utos ang inalis? Upang maitatag ang ikalawa? Ano bang nasa isipan niya? 10 utos, yon. Pero sa atin, ating lilinawin, ano yung inalis niya ang una? Para ho nating maintindihan ang pagbabasa niyan, babalik lang tayo ng mga 2 talata. 7, 8, 9. Bago dumating ang 9, naroon po yung pangungusap kung ano yung inalis. Tingnan natin kung 10 utos ha. Kasi sinasabi niya, 10 utos daw ang inalis para maitatag ang ikalawa. O, basa tayo ng verse 7 para malaman natin. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa balunbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalugdan. Mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. So malinaw po. Ano po yung inalis? Yung paghahandog. Kaya kung itutuloy mo sa verse 9, saka sinabi niya, narito ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una, ang alin? Yung sa verse 7, 8, yung handog ang inalis. Hindi yan 10 utos. Wala naman sa 10 utos na handog di ba? Ang inalis yang paghahandog na yan. Di ba? Ayon sa kautusan. Kaya sinasabi sa verse 9, saka sinabi niya, narito ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ano yung pangalawang itatatag? Yan ang dapat nating malaman. Ang inalis ng una ay iyong paghahandog. Ano yung itatatag sa ikalawa?
Okay, sa verse 10. Sa kalooban yaon tayo'y pinaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. So malinaw na ang sinasabi pala yung paghahandog ang inlis ng una para maipatatag ang kalawa, paghahandog naman ng katawan ni Kristo. Hindi po 10 utos kung ibabase mo dito sa taong ito. Malinaw po ba? So itutuloy natin ang kanyang pangangaral para maintindihan pa natin. Kristo nag-alis eh. Paano niya inalis? O, papakita ko sa iyo ha. Narinig niyo sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. Di ba yan yung nasa 10 utos? Di ba yan yung isa sa utos? Oh, ito ang sinasabi niyang inalis. Yan ang unang inalis. Nung itatatag, hindi mo pwedeng alisin yan eh. Nariyan pa rin yan sa kasulatan, di ba? Pero para sa kanya, iyan daw ang unang inalis. Na isa sa 10 utos. Huwag kang papatay. Sino man pumatay, mapapasapanganib sa katulan. Datapwat! Iba ito. Kaya nga datapwat eh. Kung Tagalog ka, alam mo kahulugan ng datapwat, ngunit, subalit. Di ba? Pag ngunit, subalit, datapwat, ay ibig sabihin iba. Yun. Ang kanya palang kahulugan, kaya nagkakaroon siya ng maling pag-deliver ng pagtuturo, katulad nitong salitang datapwat, ngunit, subalit, ang sinabi niya ay magkaiba daw. So, kukuha tayo, ano ba ang meaning nitong but? So, kuha tayo ng meaning. So, dito tayo kukuha ng meaning. Ano? Sabi dito, the word but has several meanings. Sabi dito, on the contrary, used to introduce a statement that contrasts with a previous statement. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng alisin. Hindi pwedeng magkaiba, kundi idadagdag mo. Kung magkaiba man, pero idadagdag mo pa rin doon sa statement na ini-introduce. Ano ba yung 10 utos? 'Di ba? Huwag kang mangangalunya. Ngayon, ano yung idadagdag? O, ito pa. Sabi pa dito, except used to indicate an exemption. Ibig sabihin, pwede mong gamitin yung idadagdag mo. 'Di ba? Kaya nga sabi dito, nevertheless, huwag mong aalisin, huwag mong tatanggalin. Gamitin mo lang ito at idagdag mo. Used to add something to a previous statement. So, kung merong pangungusap yung previous statement, gagamitin mo ito at idadagdag. Huwag mong aalisin. Dito sa nangangaral, tinanggal, inalis daw. Mali ang pagkaunawa niya doon sa salitang dadapwat, ngunit. Balikan ninyo ang kanyang sinabi. Magkaiba daw o iba. Kung Tagalog ka, alam mo kahulugan ng datapwat, ngunit, subalit, di ba? Pag ngunit, subalit, datapwat, ay ibig sabihin iba. Ibig sabihin daw iba. Hindi po magkaiba yon. Kundi iyan po ang sinasabi diyan, nevertheless, used to add something, a previous statement. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa kahatulan. Ang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, mapapasapanganib sa impyerno ng... Di iba ang kautusan ngayon. Hindi yung huwag kang papatay. Magsabi ka pa lang ng masama, magalit ka pa lang, bawal na. Mas mabigat ngayon. Oh, narinig nyo sinabi sa mga tao ng una, huwag kang mangangalon niya. Pag halimbawa, nandun sa kwarto niya yung babae, nandito ka naman sa kabilang kwarto, sa kabilang lansangan, at may daladala kang... Nangangalon niya ka ba? Hindi pa. Hindi pa raw nangangalon niya? Ginagawa mo na, nag-iisip ka na ng mga ngalon niya. Ang sinasabi ni Kristo, ganito yan sa kasulatan, para maintindihan natin. Di ba? Kahit hindi mo pa ginagawa yung pangangalon niya, mag-isip ka lang. No? Ito ang sinasabi dito sa mga sulat po ni Mateo 15:19. No? Basahin natin. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip. O di ba? Mag-isip ka pa lang na nagtutulak sa kanya para pumatay. So, ibig sabihin, doon nagsisimula. Kapag para nga maalis sa atin ang ganyang kaisipan na gusto mong pumatay, mag-isip ka pa lang, kasalanan na yun Kasi di yan nagtutulak na para pumatay ka Ang kaisipan mo pa rin ang nagtutulak para mangalunya. Yang mangalunya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa.
Kapag nag-iisip ka ng mga bagay na yan, kasalanan yan. Yan ang ibig sabihin po. Ano ho? So, tuloy natin ito. Para sa kanya, iba daw yun. Alibang puntahan mo, tiyapusin mo at iyong sipingan. Yun ang sabi sa batas ng 10. Tatapwat! Sinasabi ko sa inyo, ang tumigid sa babae, taglay sa puso ang masamang hangad, nagkakasalan na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Magkaiba o hindi? Para sa kanya magkaiba. Yan po isinama ni Kristo, idinagdag. Kaya pag gagamit ka ng statement, no, na previous statement, yung salitang but, huwag mong tatanggalin yung nauna. Paano mo malalaman na yung huwag kang mangangalon niya? Tapos idadagdag ni Kristo, huwag kang mag-isip ng masama sa iyong kapwa. Yun ang ibig sabihin. Use to add something to a previous statement. Nevertheless, huwag mong tatanggalin, huwag mong aalisin. Para sa taong ito, inalis daw yun. O di ba't maling aral? So ganyan tayo nagtutuwid para tayo ay hindi madaya ng ganitong nagtuturo pamalianan yung sinasabi ni Kristo. Magkaiba yan. Magkaiba yan. Yan ang batas ni Kristo. Diba? Yung Magkaiba raw. Yan daw ang batas ni Kristo. Hindi po magkaiba. Idinagdag doon sa mga remaining na kautusan. Halimbawa yung 10 utos. Hindi mo pwedeng tanggalin yun kasi toto pa rin yun ni Kristo. At tayong sumusunod kay Kristo, kailangan din to pa rin. Ano ba yung 10 utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Oh. Di ba nasa 10 utos? So kung tanggalin mo yung 10 utos, di pwede ka pala magkaroon ng ibang Diyos. Huwag kang sasamba, huwag kang luluhod sa mga Diyos-Diyusan. Pag tinanggal mo yung sa 10 utos, pwede ka palang sumamba kasi tinanggal mo etc. Patuloy tayo. Pag mangangalo niya, hindi na yun ang batas ngayon. Ang batas ngayon, tumingin ka palang bawal. Yung pangangalo niya daw ay hindi na raw batas. Pakinggan muli natin, ano? Magkaiba yan. Magkaiba yan. Yan ang batas ni Kristo. Yung wag mangangalo niya, hindi na yun ang batas ngayon. Huwag mangangalo niya, hindi na raw batas ngayon. Naku po, delikado yan. Batas pa rin yan. Mag-isip ka pa nga lang. At yung gawin mo pa yung ganung pangangalo niya in actual, kasalanan pa rin ho yun. Mag-isip ka at gawin mo sa in actual, kasalanan parehas yun. Para sa kanya, hindi raw yung batas sa ngayon. Ay naku po, lagot na. Ibig sabihin, kung ganyan ang aral turo ang inyong tatanggapin, ay pwede ka palang mangalo niya. Huwag ka lang mag-isip. Parang ganun, ano? Parang ganito, no? Hindi pala naiintindihan ang ganitong sistema ng Panginoon. Yan ay programa ng Panginoon para mailayo ang tao sa kasalanan. Magpatuloy. Ang batas ngayon, tumingin ka palang bawal na. Paano ka pang mangangalo niya? Ang inaalis ni Kristo yung ugat. Yung ugat ng pangangalo niya, yung ugat ng papatay, yung ugat ng kasamaan, yun ang inaalis ni Kristo. Kaya magkaiba, hindi na kami, alam mo sa amin, dito sa dating daan, sabi mo, sa amin hindi yung pamatay yung bawal eh. Hindi ka nga makakapatay eh, magagalit ka palang bawal eh. Sino pa, wala naman tuwan-tuwa ako sa'yo eh. Inundayan kita ng katakot-takot na saksak eh. Wala namang ganun eh. Kaya ka lang naman nananaksak eh, galit na galit ka doon sa tao eh. Biro mo 111 saksak ang ginawa. Ay mali po yung kanyang katwiran yan. Di ba? Pwede ka namang pumatay na kahit hindi ka nagkaroon ng galit sa iyong kapwa. O bigyan ka tayo ng example. Mga subscribers, ganito po yan. Di ba? Halimbawa, isang tao, bakit siya pumatay? May galit ba? Kaya lang siya pumatay kahit wala siyang galit, binayaran. Halimbawa, nangangailangan siya ng pera. Babayaran siya ng 10,000 o 100,000, pumatay lamang. Wala yung galit sa kanyang papatayin. Wala siyang puot, wala siyang galit. Ang kanya lang gagawin, papatayin yun. Parang kumuha lang ng pera. Di ba? Pwede palang pumatay kahit walang galit. Ang problema, binayaran siya. Yun ang ibig sabihin. Sa kanya, kahit daw walang galit, kaya lang nakakapatay dahil sa galit. Hindi po. Pwede kang pumatay kahit wala kang galit kung binayaran ka at gusto mo ng pera. Di ba? Yun ang konsepto doon na kung saan ay makita natin, pwede palang pumatay eh. Hindi ka naman nagagalit, hindi ka naman napupuot. Pero, ikaw ay bayaran, no? Yan ang sinasabi na minsan gunman na bayaran para pumatay. Wala yung galit, di ba? Mali ang katwirang ganito. Pag sinabing bawal pumatay, bawal. Kung wala ka mang galit at pumapatay ka, kasalanan din yon. Okay? Magpatuloy tayo.
Sobra galit nun. Kaya ang inalis yung galit. Bawal yung mapuot. 3:15, unang Juan. Basa. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Ito mo, sa atin, sa Kristiyano, mapuot pa lang masama na. Lalo namang hindi ka napapatay, dahil mapuot pa lang masama na eh. Hindi naman mahirap intindihin yan, kapatid. Hindi raw mahirap intindihin. So basahin nga natin kung mahirap intindihin. Ang kanyang pag-unawa, mag-isip pa lang, kahit daw pa ikaw ay pumatay dahil wala na yung batas na yon, mali ang pagkaintindi. So ngayon, bigyan nga natin ng linaw itong unang Juan 3:15. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Ibig sabihin, mapuot ka pa lamang sa kautusan ni Kristo, mamamatay tao ka na. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po diyan, kung ikay mamamatay tao, bagamat hindi ka napupuot, wala ka rin buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin diyan. Mali yung interpret ng isang mangaral na ito. Kaya ang ginagawa natin, nagtutuwid sa maling aral o katuruan. Bakit? Mali ang pagkaintindi niya kasi dito sa talatang ito. So pupuntahan din natin itong isang talata. Sa Marcos 7:21, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na immoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang, at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Yan po yun. Diba? Mag-isip pa lang ng mga bagay niyan. Yan po'y kasalanan. Nangyari sa iyo na pumatay ka na kung saan ay nabayaran ka. Pero wala kang galit pero pumatay ka. Kaya nga para malaman mo, ang pagpatay sa kapwa ay kasalanan din kahit hindi ka mag-isip. Sa isang mga ngaral nito, mag-isip ka lang daw, at yung tinanggal na yung ganung, halimbawa, hindi na raw kautusan yun at inalis na yung pangangalo niya. Yan ang batas ni Kristo. Yung wag mangangalo niya, hindi na yun ang batas ngayon. Ang batas ngayon, tumingin ka palang bawal na. At ang pinilit daw yung mag-isip, parehas din ho yun di ba? Kaya minsan hindi pala alam ninyo yung salitang nanggagaling sa puso ng tao siyang nagpaparumi sa kanya. Kaya yung puso iniingatan para hindi humantong sa kasamaan. So yan lang po ang ating na-discuss sa araw na ito. Kung kayo na po ang humatol, kung tama ang kanyang itinuturo, kung iyon ay tama para sa inyo, ay di kayo po magdesisyon. Para sa atin, ang tama yung tinuturo ni Kristo. Idadagdag, hindi po ibabawas o iaalis yung 10 utos. Pero para sa kanya, yung salitang bat daw ay aalisin. Pero dito, gagamitin mo lang yung sinabi ni Kristo. Ating idagdag itong sinabi ni Jesus sa Mateo 5:19, kaya't sino mang magpawalang bisa sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo. Amen.